Paano ko nga ba napapalaki ang mga dahon ng ating mga philodendron green emerald? So kung gusto niyo malaman kung paano ko napalaki ang mga dahon nito, just keep on watching. Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. Kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and follow my Facebook page. For today's video mga ka-jungle, ay isi-share ko sa inyo ang care tips ng ating mga philodendron green emerald o yung mga indoor plant natin na mga philodendron green emerald. So yes mga ka-jungle, tinatawag sila na indoor plant pero pwede silang ilabas sa ating bahay. So both indoor and outdoor, pwedeng-pwede. But take note, kapag nasa outdoor sila, dapat acclimated na yung ganitong halaman. Ibig sabihin ng mga acclimated na mga philodendron, yung sanay na sila sa labas ng ating bahay o sanay sa arawan. So for example, yung ating philodendron na nandito, kaya naman sila ay nandito sa labas ng bahay dahil sanay na sila sa arawan. Kaya naman di nasusunog yung kanilang mga dahon. So yan yung mga philodendron na dapat nasa labas ng bahay, pinapa-adjust natin sila. But anyway, for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga philodendron green emerald. When it comes to sunlight requirements, ang pagpapalaki ng mga dahon ng mga philodendron green emerald, so isa sa mga pinaka main source ng care tips ng ating mga philodendron ay yung magpapalaki ng dahon ay yung sunlight requirements o yung araw. Siyempre, kailangan ng ating mga halaman na naaarawan sila para mas lumaki ang mga dahon nila. Of course, yung mga ganitong halaman ay maganda din sa indoor. Kung nasa indoor naman sila, care tips ko sa inyo ay ilalagay sa malapit sa bintana para at least every morning maaarawan pa din sila. So, yun yung parang main source nila para lumaki yung mga dahon nila. Pangalawa naman, when it comes to watering requirements, ang pagtutubig naman o pagdidilig, isa din sa nagpapalaki ng mga dahon. Siyempre, kung medyo lupay pa yung mga plants natin, kailangan nila ng dilig. Yan, di ba? So, ang pagdidilig o pagtutubig dito sa ating mga philodendron green emerald, so kapag dry na po yung kanyang soil, doon na kayo magdidilig. So, remember the MMLL or more light, more watering, less light, less watering. Kapag nasa indoor o nasa bahay sila, dapat less lang yung pagdidilig natin dahil hindi nakakapag-evaporate yung kanyang moisture sa kanyang soil. So, means to say, matagal mag-evaporate o matagal matuyo. So, kailangan hindi siya diligan palagi para hindi magkameron o magka-root rot o mabulok yung kanyang ugat. So, tendency kasi kapag palaging nagdidilig tayo sa ating mga philodendron green emerald, tendency ay nabubulok yung kanyang stem or roots. So, namamatay yung ating mga philodendron. So, when it comes naman sa pag-care sa outside, so, palagi tayong magdidilig, like, not almost every day, like, alternate another day para yung ating mga philodendron, tumubo sila ng maganda. And kapag umuulan naman, mga ka-jungle, mas maganda din kasi mas gustong-gusto nila yung rainwater. So, next naman, yung ating pag-fertilize ng ating mga plants. So, sekreto, pagpalaki ng mga dahon ng ating plants ng mga philodendron, yung ating MSG or Bitsin. So, let me show you what I use. So, here is the MSG or the Ajinomoto, which is dinidiligan ko sila ng MSG para mapalaki din ang kanilang mga dahon. So, pwede nyong i-fertilize this once a month or once a week, depende sa inyo. Pero wag naman everyday kasi masusunog yung kanilang mga dahon. So, yung fertilizer na Ajinomoto, nagpapalaki sila ng mga dahon, robust sila ng mga dahon. So, tungo naman tayo sa paglilinis dito sa ating mga dahon ng ating mga philodendron. So, yes mga ka-jungle, importante din na linisin yung mga dahon ng mga philodendron dahil nga yung mga ganitong halaman, malalaki yung dahon, mas prone sila sa mga alikabok. So, ibig sabihin na kapag maraming alikabok sa kanyang mga dahon, hindi lumalaki yung plants. Natatabunan kasi hindi sila nakakakuha ng enough sunlight sa kanilang mga dahon.
So, mas maganda kung wawash nyo yung kanyang dahon. If ever naulan naman, pwedeng hindi kasi nasa outside naman. Pero kung nasa loob ng bahay, dapat iwa-wipe nyo yung kanilang mga dahon para mas maging maganda ang inyong mga philodendron at makabenefit sila ng sunlight. So, ang ating mga philodendron green emerald, mga ka-jungle, is native in Asia and South America, I think. If I'm not mistaken, mga ka-jungle. Since yung mga ganitong halaman ay acclimated sa mga puno kasi nag-trail yung ganitong halaman. So, lumalaki talaga yung mga dahon nito. Parang napupunit isa-isa. Dahil, ibig sabihin niya, parang nag-form siya na fenestration like monstera. So, ibig sabihin doon, yung ganitong halaman, kapag ganyan, so, nag-a-adjust sila kapag tumaas kasi sila, pag medyo malakas na yung hangin, at least hindi sila masisira kapag mga bagyo or may, like, malakas yung hangin, hindi maganda yung panahon. So, parang pinoprotektahan din nila yung mga dahon. So, ang ganda no ng creation of our God kasi nga, lahat talaga may purpose. Bakit sila naging ganyan? Yung shape, yung dahon, yung kulay, merong purpose dito sa ating mga plant o sa ating mundo. And this is a really good plants for investment also. When it comes to investment, syempre, hindi lang naman tayo nagko-collect for our aesthetic or for our goods. We also want to invest para maging meron ding babalik sa atin. So, sa marketplace, I think ngayon, binibenta na lang siya ng 150 to 350 pesos. Depende sa kanyang laki ng halaman na ito. Ang ating mga philodendron, may mga rare philodendron, pero ito yung pinakamura ng mga philodendron dahil common plants lang ito. Ang ating ding mga philodendron green emerald ay napakaswerte dahil tinawag siya na emerald green, which is signified as abundance and prosperity, which is parang siyang ginto para sa atin. So yan mga ka-jungle, ang ating philodendron green emerald, paano alagaan, paano mapapalaki ang mga dahon. So actually mga ka-jungle, nasa maturity, nasa fertilizer at tamang sunlight lamang po ang sikreto paano natin mapapalaki ang mga dahon ng ating mga philodendron green emerald. So yan lamang po ang pag-aalaga ng ating mga philodendron green emerald, and I hope may natutunan kayo in today's video. At kung may natutunan man, don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page. And we are about like 77 subscribers here in YouTube. And thank you so much for subscribing. So that's it mga ka-jungle, and I will see you next episode because more plants, less stress.